Sa aking pagtanda, unawain mo sa anak ko at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ko. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagsagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta, pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o magsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa, kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yang sasabihin maghapon. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsatsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag pa sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling pagkasakit kapag nalamigan. Huwag pa sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa. Pinagsiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Subalit, nais ko malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, noong bata ka pa, pinagtsatsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay na sa banig ng karamdaman,
huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensya mo na sana kung ako man ay maihi o madami sa higaan. Pagtsaga mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Totally, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating na ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala. Kapag kaharap mo ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sa iyo, aking tatay. Nais ko po sanang hanggang sa iyong pagtanda. Mata may lumabot, pandinig man ay humina. Ibig ko'y sa tabi mo upang mag-alaga. Tulad ng ginawa mo nung ako ay bata. Kung lumalakas man ang aking boses, gusto ko lamang pong ako'y iyong marinig. Hindi ibig sabihin ako'y nagagalit. Kapag mayroon kang sa akin ay pinauulit. Pasensya na, itay, kapag ikaw minsay aking naiiwan. At kung hindi ako ang palaging sa'yo ay umaalalay. Kailangan ko lang po na ipagpatuloy ang aking hanap buhay. Gaya rin ng laging sa akin ay inyong ipinangangaral na huwag maging tamad at tuwin ay maging masikhay. Patawad po, itay, kung hindi tayo madalas magkakwentuhan. Hindi po dahil yun sa ang kwento mo'y ayaw kong pakinggan. At kailanman po ay hindi kita pinagtatawanan. Kung may sandaling ikaw ay mayroong nakakalimutan. Alam ko kasing dala marahil yun ng iyong katandaan. At hindi ko pa po nakakalimutan na nang ako'y bata, ako'y pinagtiyagaan at iyong tiniis ang lahat ng aking mga kakulitan. At sa paghina ng iyong katawan, nais ko po sanang ika'y mapaglingkuran. Gaya ng ako'y isang paslit pa lang, binibigay mong lahat ang aking kailangan. Sa iyong pagtanda, asahan mo, itay. Sa panalangin ko'y lagi ka pong laman. Na sana ikaw ay laging niyang bantayan. At sana'y humaba pa ang iyong buhay. Huwag natin isisi sa ating mga magulang kung bakit tayo naghihirap. Oo nga't namulat tayo ng pamumuhay ay salat.
Pero mula nung tayo ay nasa wastong edad, may pagkakataon na tayong magsumikap kung gugustuhin natin talagang umunlad. Napakaswerte ang mga anak na nakakapiling pa ang mga mahal sa buhay habang sila ay nagkakaedad. Kaya hanggat sila ay nabubuhay pa, hindi sana tayo ang dahilan para lalo silang manghina, kundi gabayan at mahalin sila sa abot ng ating